publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Babae ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babae nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babae nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babae nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babae Ka. Kada Martes humaling 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babae Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan ng paapi. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap kong kalusog ng taglay, makikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Babae ako, may panindig at matitindad kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may pasas, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Mga biyan, adlaw kita subong sang Martes, Mekanismong Nobyembre 11 tuig 2025. sa usaping ekonomiya. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, especially sa mga nakatune in na sa 585 AM kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Kailan pa man, babae ko na may Nagwa na mga biyano si Haring Adlaw matapos ang pilaman ka adlaw nga pagbukbo sang ulan dala sang bagyong Juan. at buong mundo'y pagsigawan. Kamusta ka mo no? Kabay pa nga you are all safe? Kag sa mga kauturan nato no nga ti kabahin sa ginhiwat nga preemptive evacuation. Ang bangon nga nagtaas no ang level sang tubig sa ilaman nga lugar matapos ang ining May kapal sa'yo. bagyo. Kabay pa nga you are all safe no upod ang inyong pamilya. Nakita nato mga biyan kay ina no sang aga may pila nakita ka mga internally displaced person nga nagpauli na sa ila balay matapos nga nagtinir no sa aton nga mga evacuation center. Na may karapatan. So madumduman ninyo mga biyan no last week wala kita nakaprograma no sa diriman sa aton nga Babae Ka bangod man sa bagyo. Babae ako. Grabe no, after sang bagyong Tino, bagyo Juan, Karapatan. May kakayahan. and unfortunately no, aside diri sa aton sa Western Visayas, Sa buong bansa. ang mga kauturan naton sa ibang nga rehiyon, Pagsigawan. man nga naapektuhan bangod sang mga naglabay nga bagyo. So we are praying no for everyone's recovery. And we pray no for the souls no sa mga nagtaliwan naton nga utod bangod man sa bagyo. Anyway, mga biyan, ako ang inyo alagad, Maria Grace Sereniata, at welcome no diri sa aton nga programa, Babae Ka. Subong mga biyan no nga Martes, isa naman ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagad. We were supposed no to interview no sa aton nga bisita last Tuesday.
Unfortunately no bangod man sang bagyo no kag kami diri no sa Radyo Pilipinas Saya Iloilo. ko at may silbi sa lipunan di pa aapi. Naghiwat sa pilaman ka mga measures Tan sa mga abot man sa proteksyon no sang mga empleyado. So that's why nga tikin na reschedule naton ang aton man nga interview sa aton nga bisita subong nga November 11. Hindi matitinag kailan pa man. Babae ko na may karapatan. May boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo. Kayang-kaya ko siwanado. Sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Antes ko mga biyan ipakilala sa inyo no ang aton nga bisita subong nga hapon magakuha lang kita anay sa pinaka-latest naton nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Punuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad. Sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping sa ekonomiya. Importante mga abyan no nga magiyahan kita sa nga lakat sang panahon. Kalikasan. Subong no nga adlaw sang Martes ibaloon nato no ano ba na ang weather naton subong nga adlaw. Yari mga biyan sa aton nga piya ka linya si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Maraming hapon sa kanan. Muli ang ating latest to the update para sa itong adlaw from Tuesday, November 11, 2025. At 10 a.m. siguro na monitor natin yung si Bagay ay ngayon akad nakasibig sa pagkakas sa Pigaro na lamang. Ang iya, Calayon, yung sa 370 km west-northwest of Calayan, Cagayan, so bali na sa tagwakan ng ating Philippine area of responsibility. Then, tapos sa ating local intensity outlook sa Banging Uwan, ito sabihin na mag-re-enter sa ating star, buwas ng South Asian Magalan Coast may southwestern coast of Taiwan. Hindi naman sa Western Visayas, mga experience, sa katapang mag-umang to sa umang kalangatan, kung may mga posibilidad sa mga isolated sa pag-ulan sa relasyon sa nag-uong tugas ng trough singing Bagyong Uwan. Nasa moderate ito naman lang namin natin yung maghahalin sa direction southwest na magdadalaan sa makasarangan sa pabalog ng kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na bigla kagi ng 5:44 a.m. sa nagatuloy ini 5:43 p.m. karon sa hapon. Kapuni ang ating latest weather update. Halimbawa ni Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Lenore. Salamat. Yes, Ma'am Lenore, you've mentioned kay Ina no ngayon na nasagwa sang par ang bagyo pero may re-enter tomorrow ini siya sa aga or sa gabi, Ma'am Lenore. Yes, ma'am. Flexibilidad ni mag-re-enter sa ating pagpapal by tomorrow evening, ma'am. Magaganap ko na na sa Taiwan, ma'am. Dito siya magalan po sa may southwestern coast of Taiwan. Kasi maging na siya sa may isa na lang siya ka-LPA. Ma'am, kung mag-re-enter ini siya no, sa Philippine Area of Responsibility, may ara bala kita nga mga affected nga mga lugar, especially diri sa aton sa Western Visayas? Yes, ma'am, tulad doon sa atin na par, wala man na siya tigirang pang-attack na sa atin dito sa Western Visayas, ma'am. Ang may posibilidad niya matagpuan dito sa extreme northern, pero as of now, sa dito sa atin wala, ma'am. Ma'am, subong no nga Martes no nakita naton si Haring Adlaw no. May we know mangina sige-sige na ba daw or padayo na ini nga pag-init man nga aton nga mabatsagan sa mga masunod nga inadlaw or we can still expect no sang mainulanon nga aga hapon o kun gabi, Ma'am Lenore. Yes, ma'am. Siguro ka rin ang sa next following days, 2 to 3 days for the next 2 to 3 days. Sana ang improving wala naman kita, no? Pero may mga chances na mga isolated na pag-ulan, no? Yes. Pero ma'am, as of now, may ara pa kita do sa last na update sa atong Pag-asa, may ara kita sa mga lugar na still no nakapaidalom sa signal tropical wind signal number 2 and number 1. So kita diri sa Western Visayas wala na nalakip sa aton man nga tropical cyclone wind signal numbers. Yes, ma'am. Some parts of the nangyara sa may signal number 2 and 1. Pero dito sa Visayas sa Mindanao, wala naman kita nadala sa wind signal number. Yes. With Yes. Ang pamangkot ma'am no sa ating nga mga pumuluyo mi ara pa bala nga weather disturbance aside sa sinino nga bagyo sa sang Philippine Area of Responsibility.
As of now, ma'am, wala ko tatanay na monitor na any other weather disturbance sa luna sa ng ating Philippine Area of Responsibility. Okay. Mami, ara kita diri no nga isa ka nagatutok sa aton nga Facebook Live, no? Pwede ko no makapamangkot or makapa-explain ano ba na ko no about silingon sang storm surge. O, ang storm surge mo, ang makatambala ka akong storm surge kung may tropical cyclone kita or bagyo mo. Ano na yan, nataas na talaga dahilan sa makuntong na hangin mo. Okay, yun. Amo nang isa no sa mga pamangkot sa aton man nga suki nga tagpalamati no si Ma'am Maria Clara nga halin sa Banwa sang Tigbawan. Madamo nga salamat sa imo, Ma'am Lenore. Madamo ka na salamat mo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, no? Si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST pag-asa sa paghatag man sa ato sa pinakalitas ng weather update. Babay ako at So ara na sa agwa no sa nga par ang bagyo. sulong ko. Pero according kay Ma'am Lenore no may possibly no nga may posibilidad no nga mag re-enter sa Philippine Area of Responsibility buwas sang gabi Rahasan. and mag landfall no sa Taiwan. May panindig, hindi matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. So expect no for the next 2 to 3 days improving weather conditions. Ang bansa at Pero sa gihapon no wala gina-rule out ang posibilidad wala ako. nga magabubo ang ulan. So gani no halong gid kita no always gid magdala sang inyo nga payong sang inyo nga jacket Babay ako. bilang proteksyon no sa Desisyon para gulpihada nga pagbubo sang ulan. Yung dulot ay pagunlad sa kababa iyang ipatutupad sa usaping sa ekonomiya sa lahat ng pagtaot ng media sa kabataan, ang kalikasan sa mga buong sambayanan. Babay ako, may panindig kasi matitinag kailan pa man. Mga biyaso po nga adlaw sang Martes, isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupot Pusong totoo kay ang 2025 Local Skills Development Director sang JCI Iloilo Ilang-Ilang, Special Investigator sang PhilHealth Region 6, kag isa mga abyan nyo ka hiking and biking enthusiast. Baluon naton mga abyan no ang istorya sang aton nga bisita nga si Director Clarissa Alconga ang iya no nga journey sa JCI. may kapal sa'yo. Paano bala no nagsugod o ano ang nagtulod sa iya nga mag-join sa isa ka organisasyon o sa diino ang mga miyembro puro mga babae. Kag syempre no bilang isa man ka special investigator sa PhilHealth Region 6, paano niya na balance no ang time niya sa iya nga obra and at the same time no sa community works. Malakas ang loob And for those no nga mga biking na ako sa buong bansa at buong and at the same time no hiking enthusiast, magakuha kita no kay Ma'am Clarissa sa pila ka mga tips or those who would like no nga mag-hike, ano ang mahatag nga tips ni Ma'am Clarissa. So bantayan naton mga abyan no ang aton nga pakiginon-anon kay Ma'am Clarissa sa dili lang madugay. This time mga abyan no magakuha kita nay sang live report. Ini mga abyan no sa pagpaidalom sa probinsya sang Guimaras sa state of calamity bangod sa Bagyo Tino. Waon naton mga abyan ang ining balita kaupo no ang aton nga Guimaras Beat Reporter Sir Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon gid kag sa tanan naton nga tagpalamati ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan sang probinsya sang Guimaras ang pagpaidalom sa bugos nga probinsya sang Guimaras sa state of calamity. Sang November 8 sa 11th kung sa special session sa sangguniang panlalawigan ginaprubahan nila ang deklarasyon kasunod sang recommendation sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council through Resolution number 3 series of 2025 sa ginpatikayon nilang emergency meeting sang November 7. Sandig sa Disaster Response Operations Management Information Center o Kondromic
as of November 7 ini yan sa Bagyo Tino pa ini siya, no? Hindi niya Bagyo 1. Ang number of affected barangays, mga more or less mga kapin sakgatos ni ka mga kabarangay, hindi, mga 46, 68, mga 91 tanan, to be exact, 91 barangay sa bilog nga probinsya, 32 sa Buenavista, 14 sa Hordan, 22 sa Nueva Valencia, 10 sa San Lorenzo, kag 13 sa Sibunag. Ang number of affected families, mga aragid sa mga 15,000 ini, halos 15,000 ini ang pamilyang apektado, kag madamo-damo nga individuals ang apektado. Kag sa number of total and partially damaged houses, naglabot ini yan sa masobra 3,000 nga balay. Kag pinagi sa leadership ni Governor Mariano Silnava, padayon ang pag-coordinate sang lokal nga panguluhan, no, sa pagpatayan sang relief kag recovery operations para mabuligan ang mga residente sa Guimaras. Yes. So, bali approve na ini Paul, no? And because of that, magamit na nilang ilang pondo for response operations man sa aton nga mga families affected. Mas mapahapos ang pagpagawa sang pondo kag mas madali ang pagbulig sa aton nga mga residente dira sa bahin sang Guimaras. Yes, 3,000 ang mga damaged houses nato, no? And more than 50,000 families or individuals ini Paul. Yan ang sa mga partially kag totally damaged houses. Pwede gid ang LGU maka-coordinate sa DSUD. Yes. DSUD, no, para kapangayos ang assistance. On top iniyan sa ihatag nila yung assistance sa probinsya. correct. Tapos sa OCD, pwede sila kapakikangot para sa mga shelter repair kits nga magamit sa mga residente. So may tatlo sila nga pwede ang una, assistance sa province, ikadua, bulig sa OCD, kaya ikatatlo, sa DSUD, pero kinanglan mag-request anay ang LGU. Yes, kaga may araman I think ang DSWD naton Paul, no. Pero depende ini no sa classification kiti ito gina-classify ini no pinaagi sa aton nga AX. So isam ina sa pamangkoto naton Paul, no, sa aton nga DSWD nga basi posible ang mga totally damaged no nga balay, pero kaina sa aton mga biyan no nga pahayag diri sakto ina Paul, no, nga DSUD ang kumbaga ang naga-assess kung bala no ano gid man ang gravity sang pagguba sang inyo balay, kag sunod diri no sa aton man nga nakuha ng information kung in case no nga wala pa na kayo ang inyo balay, pwede sa LGU nga makatina sa evacuation center. Isa po gid ganiyan nga luyag taman ni klaruhon sini sa mga government agencies sang Bagyo Tino nagkalaguba, di amat-amat ka palang to nagpastar sang mga ay ganina pila palang to kasi wala pa to gani masimanahan, may bagyo na naman. Correct. So paano ang paghatag sang bulig, timob, or kada bagyo ang pag-classify sa mga government agencies para nga matagan ang aton nga mga kauturan. Yes, amo nga isa man sa clarification nato. Madamo nga salamat Sir Paul. Yan, balita sa probinsya ng Guimaras para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Paul Tarosa sa sinimano nga balita nga pagpaidalom sa state of calamity sa probinsya Island Province of Guimaras. Bangkod man no sa Bagyo Tino, Bagyong Tino before ini Bagyo Uwan nga nang isama no ang probinsya naton sa mga naapektuhan sang bagyo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 23 sa hapon. This time mga biyan makaupo din natin ang ating nga bisita. Isinusulong ko I-mention ko kaina no nga we were supposed to interview sang aton nga bisita last week pa. Pero bangod man sang bagyo. Kung sa diino may ara sa mga suspension sang klase and even work. Na-reschedule no ang aton man na interview sa iya. Mga biyan yari na sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita subong nga hapon, ang aton nga 2025 Local Skills Development Director sang JCI Iloilo Ilang-Ilang, isa mga biyan ka Special Investigator sang PhilHealth Region 6, kag isa mga biyan ka Biking and Hiking Enthusiast. Mga biyan yari na sa aton nga Zoom, si Director Clarissa Alconga. Hello, Madam Clarissa. Maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello yan, maayong hapon and good afternoon din sa tanan na tagpalamati sa Radio Pilipinas. And thank you for having me
sa inyo nga programa. Yes, and we would like to apologize no nga supposed to be last week pa kita maugdanay, but thank you for saying yes no nga makaupod ka namon diri no sa programa subungan November 11. Sige, Ma'am Clarissa no, before ang tanan-tanan no hibaluon, before naton hibaluon ang imong JCI journey, pwede mo bala mapakilala no ang imong kaugalingon sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga tumalaw, taga diin bala si Ma'am Clarissa Alconga. Yes, maayong hapon sa liwat. I am Clarissa Alconga. So, hindi ka na hibaluon ang edad. Pero, taga diri ako sa Iloilo City. My father is from San Dionisio, Iloilo, and my mother is from Panay, Capiz. Pero diri na ako nagdako sa Iloilo. Currently, I am working as a special investigator sa PhilHealth. And at the same time, connected na ako sa JCI Iloilo Ilang-Ilang as the 2025 Local Skills Development Director. Yes. Ma'am Clarissa, no, diin pala ikaw nag-graduate sa elementarya, isang imo nga high school, and at the same time, mas ang imo nga kolehiyo. Ano ang imo nga kurso? Yes. I graduated elementary sa Colegio de las Hijas de Jesus, and then high school sa West Visayas State University Integrated Laboratory School. Kandira naman ako nag-college sa Westman. I took up Bachelor of Science in Nursing. So I'm a registered nurse. Nakaagi man ako sa hospital, pero currently nag-work ako sa government office. Then I also took my master's in public administration sa Guimaras State University. Mm-hmm. Was it your dream nga mangin isagid ka nurse? Honestly, ang akong dream sa una is daw dirigid na niya sa mga investigators. Kaya daw, daw may mga, gusto kong daw field work. Mm-hmm. Pero as we all know, during our times sa pag-graduate naman sa high school, may ara sa demand for nurses. Mm-hmm. So I tried and then luckily nakapasarman kita, and then actually I love nursing now. Manami good naging nurse pag magserbisyo sa mga hospitals na para sa mga pasyente natin. Manami ang feelings ng isa ka nurse. Pero sa ako na current job, sa akong current na work, wala man na-disregard ang akong profession kahit napuslan ko man siya bilang isa ka investigator. Yes. And Ma'am Clarissa, no, tell us about sa imong nga journey sa JCI. Paano ikaw naka-join, no? Kumbaga what was the turning point nga naghambal ikaw sa kaugalingon mo nga ay gusto ko mag-join sa JCI Iloilo Ilang-Ilang nga isa ka all-female chapter? So it started na may ako mga friends and schoolmates ko nga member na sa JCI. And then nakikita ako sa ila, may gina-post sila sa social media na they have this activities, projects, and then nagkakato sila sa community. Nag-conduct sila sa mga outreach or mga medical mission. But ang ginadaan ng ako ng mga gusto bala. Kasi mo kanina yan, sa pag-umpisa ko sa PhilHealth, nag-field work din kami, nagkakadto kami sa mga barangay or sa mga park-lang areas. And then we bring the services to our people. So doon medyo gusto ko ang classes ang work sa activities. And then at the same time, nag-join na ako sa mga sports events. So there was this one time na nag-join ako sa duathlon. And then nakita ko na ang nag-spearhead sa duathlon na event na ito is JCI. Nakita ko man lang siya actually sa tarpaulin na JCI. And then coincidentally, may ara ako friend na JCI member, galit siya. So ginunuhan ko siya, and then she asked me if gusto ko mag-join. And then of course, and wala na sang pagduwa-duwa, yes, gidadayon ako niya sa bat. Gusto ko, giba na nakita ko ang ilang nga mga advocacy, nakita ko ang ilang work. So yes, gidya sa bat ko. So amo ito siya ang umpisa when I was invited by my friend, si SG Jen, to join the opportunity to impact. So nagkadto ako dito, and then I listened to JCI Iloilo Ilang-Ilang story, and then at the same time stories man sa other ladies kung nag-join sila kung ano ang nagpa-stay sa ila, and I was inspired. And then I said sige, gusto ko ni
So, obrahon pa ni. Yes. Tell us about no sa imo nga first experience no or first project sa JCI Iloilo ilang no kamusta ang imo nga first project pag-manage ang first project na at the same time ang interaction nimo kumbaga no, sa mga members man sang JCI. Yes. Ang first kagid nga activity, pag-join ako, nag-join ako dani sa mga projects. Pero ang first kagid nga ako ang nag-lead was an internal training para kay din-assign o din natin nga nag-conduct ng training. So, actually, it was an online training man lang, no? Ang first ko din na siya na activity. Pero, I remember, medyo nervous pa ako to. Kasi, hanggang nila sa training na ma-attend ang regional vice president at ang mga iba na officers. So, medyo nervous ako. And then, ang madumduman ko, gisa to yan, sa pag-opening ko medyo nag-stutter pa ako. Tapos may mga nalimitan ako i-acknowledge, no, na mga participants. Pero eventually na correct ko man siya. And then nagsige-sige na sa other trainings na natin. Yes. If I remember it right, no, sa last ko nga interview no with President Marcia Angeli Ang, no, she also mentioned nga sang una mahuluyaon siya, no, do hindi siya mag-atubang sa iban nga mga tao, but because of JCI na na-develop ang iya no nga skills no nadula ng iya kakulba and subong isa na siya ka I think regional training director sa JCI diri sa Western Visayas. So basi who knows Madam Clarissa no basi later on mangin isa ikaw no sa mga officers sang aton man nga regional or sang region no sang Western Visayas. Pero gina-mention ko man kaina no 2025 Local Skills Development Director ikaw sang chapter. Ano primarily ang imo no nga ginaubra bilang LSDD? Sige, balikan natin mga biyan sa dili lang madugay no si Madam Clarissa Alfonso ang aton nga connection with her no. Karapatan Ito, hindi man namin ang aton nga sa edukasyon. stable no ang connection. Kaya po kalusog ng taga. Sige, nagabalik si Madam Clarissa. Karapatan matutong gali. Yes, sige. Madam, ay i-repeat ko lang no ang akon nga question no bilang LSDD no ano primarily ang imo nga umbra no or responsibility. Sorry medyo may Sige. wala ko na kuha ang question. Yes, sige. Bilang isa ka LSDD no or Local Skills Development Director, primarily no ano ang imo nga responsibilities or imo nga duties? Sige. Balikan natin mga abyan no si Madam Clarissa no. We are trying to reconnect sa iya para no nga makapadayon kita sa aton man nga pakighinon ano. Babayag ko, may panindigan ni matitinag kailan pa man. Babayag ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko. Sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwan ako. Si Juana, babaeng palabas. So ang aton mga abyan mo nga gina-interview so po nga hapon ang aton nga 2025 Local Skills Development Director sa JCI Iloilo ilang-ilang no and before no nautod ang aton man nga connection ang aton no nga pamangkot kay Madam Clarissa is to ano ang iyang responsibilities bilang LSDD balaan naton mga abyan no kung ikaw isa ka officer no sa isa ka organization basta-basta no ang imo ginahandle diri nga mga responsibilities especially nga sa iya nga case no skill or Local Skills Development Director. Sige nagabalik no
tungaan nato no or yari na sa ato nga piyakalinya si Madam Clarissa Alconga. Sige, Madam, no, padayunon ko lang ang arko no nga question kay ina bilang LSDD, no, ano primarily ang imong duties and responsibilities? So, work. Mhm. Ang mga upod na ako sa GC ang ilang to hone their skills through trainings. Kaya nagkakanda kami sa trainings, both face-to-face na araman sa online training na kung diin accessible para sa ina. No? So, kaagi sa training na ni, ma-hone na lang ilang skill and then maka-learn sila more about the organization and may araman kita sa mga other trainings na with expert speakers para sa needs sa aton nga mga lala sisters. Yes. You've mentioned no, gina-develop kumbaga no ang skills sang ato no nga mga members no. Kamusta no? Wala man ba na ikaw nabudlayan no sa imong responsibility bilang LSDD sang aton man nga local chapter? Actually, yan, challenging man ang pagiging isa ka JCI Iloilo Ilang at the same time working ikaw by considering bala ang imong time para sa work nimo, time for personal, time for family, at the same time time for the organization. So ang akon gid nga challenge sa sadto as ang ako niya schedule, ang hectic schedule na ako, no? Dahil sa work nga daan, nag-travel, pagod kami around Panay. Mhm. So, kung wala din ako sa Iloilo, and then, so, nag-online lang, communication, and kung man, sa the whole week sa work, and then nasundan siya sa activities sa JCI. So, ako niya challenge is ang schedule din. Yes. And nakita ko din no sa photos naton ara ka mo sa isla. So not only mga members ang inyo nga gina-train but even sa community naton lakip man sa mga ginatang train sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. Yes. Actually, siya isa sa mga experience sa JCI. Nag-join ako sa project na sa isla. Kailangan sa isla is project services to community education, mayroon sa feeding, lectures, and then legal consultation. So as you mentioned, nakita mo dito sa picture niya nag-teach or hambal kami sa ito nga, no? So, sa nga project, naghatag kami sa mga orientation para sa school kids, kaya naman para sa mga parents dito sa community at the same time sa teachers. So, educate natin ang mga kabataan and the members of the community as well. Yes. And ano no ang mga skills training na if pwede maka-mention na Ma'am Clarissa, no, pila sa mga skills training nga ginahiwat natin for our members sa chapter? Yes, actually madamo gid kita sa mga skills training para sa aton nga mga members. We have, like for example, we have effective communication. Para sa una na kuya man ako mag-speak in public or like pareho sa hindi magpa-interview. Pero sa GCI, ginabuligan ikaw nila, ginatudloan man sa mga tips kung paano magsabat sa mga interviews and to paano mag-istorya sa aton nga mga partners, sa aton nga mga beneficiaries sa mga aton nga other brother chapters, no? So we also have effective leadership na isa ina sa goal man sa JCI na mag-produce ng mga young leaders. That's why we also conduct trainings such as effective leadership. Kadamo pagid ina yan yung mga trainings para sa mga members. Yes. And as local skills development director, Ma'am Clarissa, no, ano ka dako nga importansya that we are honing kumbaga no ang skills sang kababainhan naton sa aton nga komunidad, not only sa JCI Iloilo Ilang-Ilang? Yes.
ang aton nga significance, dako gid ang aton nga significance sa community, not only sa aton nga chapter, not only sa aton organization, but to the community. Like, may ara sa mga babayi nga gusto nila ma-improve ang ila skills, gusto nila makapuon, pagid maka-learn, pero limited ang ila resources or wala sila may nabalaan kung di na nila pwede maubran. So ang GCI Iloilo Ilang-Ilang, we conduct projects and activities na kung sa diin kita ang nagakadto sa ila o sila man ang nag-join sa aton para mabuligan taman sila. And for our members, may ara kita mga young members, no? May ara gani naman na schooling, pag-eskwela pa. So, as early as amo na ang age, na-develop na ang ilang leadership skills, ang ilang communication skills, and at the same time, ang social connection nila with the community. So, magamit gid nila pag-graduate nila, magamit gid nila sa ilang work, and magamit gid nila sa ilang mga future endeavors. Yes. Ma'am Clarissa, no, saan ka gani nagsulod sa JCI Iloilo Ilang-Ilang? Ano nga year? I became a member last year, 2024. So, sa a year, no, nga imo pagiging member, no, what was the most rewarding part of being a member, no, sa JCI Iloilo Ilang-Ilang? The most rewarding part is seeing the faces of the people na ginabuligan naton, na ginakatuan naton, seeing their grateful faces, and a mere thank you from them feels very rewarding. Kagina no, you've mentioned na nga isa sa mga challenging part, no, is yung mabalance ang imo time, no, as members ng JCI Iloilo Ilang-Ilang, and at the same time, no, sa imo man nga work sa PhilHealth Region 6. So, paano nimo ginabalanse kumbaga, no, ang imo nga commitments, no, sa JCI, and at the same time, no, ang imong work bilang isa man ka special investigator? As balancing being a special investigator, a JCI Iloilo Ilang-Ilang member, and at the same time being a daughter, Yes. a sister, yes, a family, a person, no? Ginabalance mo na sila tanan. So, for me, it's a commitment Yes. na rooted in discipline, purpose, and of course, self-awareness. Kung balaan mo bala kung para sa ano ang imo nga ginaubra, kung ano imo mga goals, kung ang aligned siya sa imo mga values. So, makabalance mo siya. Actually, I'd like to share something now. I heard before a speaker, and then ang habas ng speaker, there is no time management because we cannot manage time. Because time is constant. Yes. Palareho, kita tanan niya may 24 hours in a day. We all have the same 24 hours a day, and we cannot stop the time, we cannot control time. Pero there is such thing as managing yourself. Now, you cannot manage time, but you can manage yourself. Yes. You can control yourself, you can control your actions, your habits, and then your priorities. Ikaw ang nag-set ng iyong mga priorities. So kung balain mo kung ano ang kahektika nimo schedule, kung ano ang mga activities nimo, ikaw ang na siya. Yes. Madam Clarissa, na always kung ginapamangkot, no, sa mga volunteers natin, mga community, labi na, no, ang mga community volunteers natin, no, ano ang, kumbaga, no, you had a choice nga magpahimunong sa inyo balay, nga hindi mag-join, no, sa isa ka chapter, but what's with community service, no, nga gusto mo gid mag-interact, maghatag sa bulig sa aton nga community? Siguro yan, ginaguro sa akin na ang ang ginatawag nila nga passion bala nga gusto mo gyud mag-delve into community service, manami ang imo pamatsyag kag dira mo mabatyagan ang fulfillment para ikaw sa community, helping others, assisting others, and maski hindi mo man mahatag tanan, no? Pero little acts of that, Yes. nakapanani sa imo pa. Yes. Madam Clarissa,
Madam Clarissa, antes kita no magpadayon sa aton man nga pag-istoryahanay no maga-take lang kita sang short break no and then istoryahan naton ang imo no nga pagiging isa man ka special investigator no sa PhilHealth Region 6 and at the same time bilang isa ka biking and hiking enthusiast. Mga amiyan magabalik kita diri sa programa Babay Ka sa Dili Lang Madugay. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin ang mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Wind of love, we're cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:46 sa hapon. Mga biyan sa gihapon, nagapamati ka mo sa programa, Babay Ka. Sa mga kauturan nato no nga uli naka-tune in mga biyan ang aton nga bisita subong nga hapon ang aton no nga Local Skills Development Director sa JCI Iloilo Ilang-Ilang saman ka Special Investigator sa PhilHealth Region 6 kabisaman ka Hiking and Biking Enthusiast si Ma'am Clarissa Alconga and nagabalik no diri sa aton nga linya si Ma'am Clarissa. Ma'am Clarissa no luya ko hibaluon ano na ikaw kadugay bilang isa ka Special Investigator sa aton nga PhilHealth Region 6. Balikan natin mga abyan sa liwat si Ma'am Clarissa Alcon. Sige, hello Ma'am Clarissa. Sige, Ma'am. Yes. Ma'am Clarissa, luya ko hibaluon, no? Ano na ikaw kadugay bilang isa man ka Special Investigator sa aton nga PhilHealth Region 6? I have been a special investigator for 5 years na. Pero I've been with PhilHealth for 11 years. Yeah. Mm-hmm. So bali ang PhilHealth ikaduhanan nimo nga work. Yes. Kaya before ako nag-PhilHealth, naka-work man ako sa hospital. And then, actually may ana man ako sa una nga daw mga sideline bala, no, while waiting for our results sa board exams sa una. Mm-hmm. Ma'am, ginmasyon ko man no, nga isa ikaw no, ka-hiking and biking enthusiast, no? Paano ba na nakabulig ang inino nga hobbies nimo no, sa imo nga personal growth kag sa mental well-being nimo? Okay. Hiking and biking, more than just hobbies, part yun na sila sa
kung sino ako, no? Kay doon mo ginang akon nga ginakahiligan. So they also help sa self-care, personal development, and of course mental health, mental wellness. No? Hiking and biking, nagabulig ina siya sa akon mag-build sa mental strength, mental toughness. Kaya mag-hike, hindi na siya siling nga do maobra mo lang siya bala dayon, no? Yes. Dapat may ara gid ikaw preparation, and at the same time may perseverance ikaw nga matapos mo ang amo na nga activity. For example, mag-bike man, kung nag-bike kami na mga tag 50 or 100 kilometers, so kinahanglan mentally strong kagidya para matapos mo ang imo nga goal. At the same time, these hobbies also help relieve stress, na kumbaga mo ng akon nga relaxation, nga pahuway, nagabulig man siya development sa akon nga network sa communities, kag ang akon man nga social connection no, sa mga groups, hiking groups, biking groups, and at the same time sa places nga ginapangkadtuan natin. Curious ako, Mama Clarissa, no, sa inyong nga hiking, no, ginapakita na mo subong no sa Facebook page nato, no, ang pila sa mga photos nimo, upod no ang pila ka mga hikers. Ang sano ikaw nag-start gid hike, Mama Clarissa, no, kag ano kalawig usually, no, labot ba lang ni mga inadlaw or makuha ninyo sa isa ka adlaw? Depende. Ina sa yan, may ara kami mga hike activities nga day hike lang, which means adlaw lang, no? And then may ara man mga activities nga overnight, may ara man tag 3 days, 2 nights na. May ara, kaya depende siya sa climb naton. Ang akon nga pinakalawig, siguro ang Mount Apo, we spend 3 days, 2 nights sa bukid, no, para makompleto mo siya. And then for biking, we completed the Panay Loop. Naglibot kami sa bilog ng Panay gamit sa bisikleta. We did it for 4 days. 4 days, 3 nights. Yes. And how often ikaw nag-bike kag nag-hike, Ma'am Clarissa? Is it every weekend yet? Or depende sa kung saan ma-free ang imong schedule? Actually, depende na siya subong kung saan ma-free ang schedule. Depende siya sa time of the year. Kasi considering man ang aton na mga responsibilities sa work, may mga times nga pati weekend, medyo kinahanglan kita sa work. So, nagapaiway ana yung biking and hiking. Pero on months naman, medyo tawhay, so nagabike man kita. Weekend usually kasi medyo malawig para makonsume bala ang whole day. And then sa hiking, gina-schedule, siya ginaplanuhan para ma-check naton kung feasible ang kantuan naton, ang weather, no? Kung permissible ang lugar. Yes. Ma'am, sa mga nagapamati, subong nga hapon, no, nga luyag start no sa ilaman nga hiking and biking journey, no, ano ang imo mahatag nga tips sa ila? Kung gusto gid nila, they can start. Kung gusto gid bala nila nga amo nang ilang nga naluyagan, pwede gid nila maumpisahan. In the event naman nga medyo busy man sila sa work nila or sa schedules nila, no, pero gusto nila, try nila nga mag-start. Start small, pero start it daw na pala. Hindi man kinahanglan nga madiretso ka gid yun sa 3 days, 2 nights nga hike, or madiretso ka gid yun sa Panay Loop. Pwede ka na amat lang ka umpisa, gamay nila, then ang mga press, ang pag step up, if start na, sign na siya sa pag-umpisa nimo. Yes. And sa mga nagapamati, subong Ma'am Clarissa, no, nga mga babayi o mga lalaki man, no, nga those who would like no, nga magsugod no, sang ila no, nga pagserbisyo sa ato nga komunidad, kag nagaduwa-duwa pa, ano naman ang imo mabilin nga mensahe sa ila? Yes, pareho man sa ako nga message sa gusto mag-start na sa hiking or biking. If you feel like you are called for it, if you feel nga amo na siya hindi mo calling, you like to serve, so you listen to that, and then that's it, you start, and then you show up,
and learn, then eventually ma-familiarize mo na amat-amat na dayon. It's important nga magpakita ka anang it's the start mo kahit kung hindi mo na siya pag-umpisahan, hindi mo na siya mapadayon. And ano ang imo mabilin, ma'am, no, nga mensahe sa mga young women? Okay, sige, balikan natin mga biyanan so dili na madugay sa liwat si Ma'am Clarissa sa aton nga connection with her, no, ang no, because man nga kulang kita, no, sa oras. Siguro Ma'am Clarissa, no, paano mo ma-encourage ang mga babae, no, nga nagapamati subong nga hapon, no, to get involved sa JCI, no, or sa ibang pagid naton nga mga volunteer organizations? Yes. To women or sa mga babae nga gusto mag-join or feeling nila nga amo na nila nga calling man you, try to join us sa amon nga mga programs and sa amon mga projects. Actually, we are in partnership with different groups, and then ang amon nga projects, usually we hold it with other groups man, no? So you can join our activities para makita ninyo kung ano ang ginaubra sa JCI Iloilo Ilang-Ilang, para makita man ninyo kung ano ang mga goals namon, makabati ka mo kung ano ang mga activities kag kung paano gina-empower ang mga members ng JCI Iloilo Ilang-Ilang. Yes, and speaking of mga projects, Ma'am Clarissa, no, may ara ba ng mga upcoming projects ang ato nga JCI Iloilo Ilang-Ilang nga kung sa diin pwede maka-join ang ato mga tagpalamating? Yes, yan. Actually, we have an upcoming project this November sa aton nga mangrove planting. So, kwan pa niya siya, we're working out, pero this November ina siya. So, anyone who is interested to join sa mangrove planting nandun and clean up drive, you may message the JCI Iloilo Ilang-Ilang Facebook page. So this project is very timely gid sa nagkalatabo subong typhoon, no? So makita gid nato ang importance sang paghalong sang aton nga environment. So please do message the page kung interested ka mo. And then we also have a block screening sa weekend. Yes, that's on November 23 at SMC Iloilo. So kung sino ang gusto mag-avail ng tickets, you may message man ang page sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. Or if you know any member sa JCI, feel free to message and ask regarding sa aton nga block screening sa weekend. So this is also a fundraising event. That's why we are asking you to support this project na. Yes. And Ma'am Clarissa, no, ang imong mga future plans para sa imong man kaugalingon at the same time, no, sa JCI Iloilo Ilang-Ilang? Well, sa akon nga work, I'm continuously improving my skills myself, no? Kaya learning is a lifelong process, no? Doesn't mean nga 5 years na ko as an investigator, mauntat na ko. So, sige-sige gyapon ang aton nga refresher courses sa aton nga para sa akon man. And for JCI, as a JTI member, I am a happy member. So, I will continue to appear sa aton nga mga projects, support our project. I can support them by, syempre, nagabulig ikaw, ikaw mga events and projects of coordination with other partners, no, and community para maging successful ang aton nga mga projects and programs. Yes. Ma'am, lastly, no, ang imo nga shout out, no, sa mga tagpalamati naton, basi miluyag ikaw pasalamatan or agree take this time nga i-mention sila. Yes. First of all, thank you, Gideon, for having me this afternoon sa Radio Pilipinas. And I would like also to thank JCI Iloilo Ilang-Ilang, especially sa 2026 nga President Press Kit, Alba, and of course, ang aton nga 2025 President Press Pamphlet. Thank you for showing your support sa interview anakon this afternoon. And to my Lala sisters, thank you for the support. And
invite ko kamaliwat sa tanan nga tagpalamati sa aton nga mangrove planting and for our weekend nga block screening. Thank you very much gid for listening and maghalong gid kita sa Baguio, no? And to those nga may travel, maghalong gid and then keep yourself updated always sa news para makapangaman man. Yes, with this, Ma'am Clarissa, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, we are thankful, no, sa imo nga pag-atag sa amon sa imo time, no, and information para sa aton nga mga tagpalamati, and hopefully this won't be the last time, no, nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, thank you, Yan. I'm also positive nga my next time. Pa. Actually, Yes. this is my third time at nasa babayi ka. Yes. Yes. Thank you so much, Madam Clarissa, no, and see you around. Madam, magiging salamat. Yes. Thank you very much, Yan, and mayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hi. There you have it, mga abyan, no, si Ma'am Clarissa Alconga, ang ato no, nga 2025 Local Skills Development Director sa JCI Iloilo Ilang-Ilang, isa man ka Special Investigator sa PhilHealth Region 6, kag mga abyan no, isa man ka hiking and biking enthusiast. Luyag ko no i-highlight ang gin-mention ni Ma'am Clarissa, kaina no ang iyang nga mensahe. If you feel that far, no, may silbi na mag-start sa isa ka bagay, lakip din no ang pag-join sa isa ka community. sa mga usapin sa O sa isa no ka chapter o isa man ka community service, ipaglaban sa karahasan. do it, hambal ni Ma'am Clarissa. And isa man mga abyan no sa gina-mention ni Ma'am Clarissa, no, for those struggling, no, sa ilang oras, no, madamo sa mga activities. Hambal ni Ma'am Clarissa, you cannot control sang time, but you can control sang imo kaugaling mo, which includes, no, dapat kabalo ikaw, ano ang mga priorities, ano ang dapat unahon. So kabay pa no with this, no, kabay pa nga after sang ato nga programa, mangin organized na kita. Ang pamunuan Sama rin na sa mga luyag ko i-achieve. mekanismong Manage, no, ang mga activities left and right. usapin So kudos, no, sa ating Local Skills Development Director, Ma'am Clarissa, and of course sa JCI Iloilo Ilang-Ilang, no, kainagin na flash na mo, no, ang isa sa mga upcoming activities nila, no, block screening and fundraising event. So for more information, pwede kayo magbisita sa ilang Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Shout out kay Kanday Press Kate. At yan sa Alba, no, ang atong 2026 incoming naton nga local president sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. Kag syempre ang aton nga current president, Pres Pampli. Ako si Juan. Madamo gid nga salamat, no, sa inyong partnership diri, no, sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo, and we hope, no, to hear more stories sa mga babae who are doing so much for the community. Mga abiyan, madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa nga hapon. Wala nagkikita sang nabilin nga oras. Thank you so much sa mga nagtutok, sa mga nagalantaw kay Ma'am Yan Yan, Berico, kay Ma'am Eileen Alava, kay Ma'am Maria Clara. Maayong hapon kung diin ka man subong sa Facebook page na o sa Facebook account nga Maria Clara. Thank you once sa akong mga katuwang technical sa studio, Sir Jones Sotahero kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata. Shout out, no, sa tanan nga mga babae nga nagapamati, especially sa JCI Iloilo Ilang-Ilang members kag sa tanan nga members ng JCI kag sa mga volunteer groups nato, no. Shout out sa inyo. Ako na lang gid mga biyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babae Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.